Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 11, 2025. Pag-usapan po natin ang mainit na issue tungkol po pa rin dito sa impeachment ng Vice President BP Inday Sara. Ano po ba ang totoong issue dito? Ang sabi po ng marami, particularly ng mga prosecutors of the lower house, na dito daw po ang issue dito, accountability. Dito sabihin, kailangan panagutan ni BP Sara sa pamamagitan ng impeachment trial ang maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President in the sum of 125 million. Sapagkat ang sinasabi po ng lower house, pera ito ng bayan na kailangang malaman kung mayroong maling paggasta sa nasabing pondo. Yan po ang contention ng lower house. So kailangan matuloy ang trial so that the OBP or the Vice President may have the chance to lay down her evidences to prove that the sum of 125 million confidential funds for the OBP ay nagasta ng tama sapagkat pera ito ng bayan. On the other hand, ang sinasabi naman po ng defense o sa bahagi ni BP Sara, ang sinasabi na itong impeachment na ito is more of political persecution, or ibig sabihin that this is more motivated politically, aimed at disqualifying her to run as president in 2028. Bakit po? Sapagkat the principal penalty in the impeachment, just in case na magkaroon ng conviction, is perpetual disqualification to run for public office. So, ibig sabihin po, kapag nagkaroon ng conviction, assuming na convict si BP Sara, hindi na siya magkakatakbo as president comes 2028 presidential election. At itong sinasabi na talagang pinipilit, particularly ni Martin Romualdez, na talagang ma-impeach si BP Sara. Yan ang contention ng defense. Ngayon, tingnan po natin, suriin natin, ano ba talaga ang tunay na issue dito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung talagang accountability ang basihan ng lower house, kung sinasabi nila na kailangan makita natin kung mayroong tamang paggasta sa nabanggit na halaga ng confidential funds ng 125 million. Ang tanong po natin, una, bakit po si BP Sara lamang ang iniimbestigahan ng lower house and consequently pina-impeach? Ayon po sa balita, ang confidential funds of the Office of the President is 4.5 billion.
hindi lang milyon. 4.5 billion. Ang confidential funds ng DILG, ayon sa narinig natin kay Atty. Topacio, ang confidential funds ng DILG with John Vic Remulla as secretary is 500 million. Ang confidential funds ng DOJ with Crispin Boyeng Remulla, the brother of John Vic Remulla as secretary, 500 million. That is for every year, ha. Ang ibang pera, halimbawa sa PhilHealth, 90 billion. Ang flood controls, 500 billion. Yung Maharlika funds, 200 billion. Yung gold reserve na di umano na ibinta ng kasalukuyang administration, ilang billion? 200 something, 220. So in other words, there are a lot of money which Congress, specifically the lower house, has to look into if they really want accountability, if they really want to protect the people's money, katulad ng sinasabi nila. Bakit hindi tingnan, imbestigahan itong mas malalaking pera? Why only the office of the Vice President with 125 million confidential funds? Ba't dito sila nagko-concentrate? Another thing, yung maraming pera na nawawala na hindi naman pinaiimbestigahan. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung gusto talaga natin o gusto ng lower house na protektahan ang pera ng bayan. Bakit sinisingle out si BP Sara at ipa-impeach? Kung accountability ang pag-uusapan, dapat yan sampahan ng kaso sa ombudsman, sapagkat doon ay talagang magkakaroon ng full-blown trial para patunayan kung talagang mayroong malversation of public funds o wala. Sa impeachment trial, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi makikita ang merito ng kaso, sapagkat impeachment is a political trial, not judicial. Kumbaga, kay may merito ang kaso, wala. So long as bumoto ang mga senador for acquittal or for conviction, iyon na yun. Because impeachment is a number game. Paramihan lang nagboto ng mga senador. Pag 16 senators bumoto for conviction, then BP Sara is convicted. And consequently, she would be disqualified to run for public office in 2028 as president. Kapag short of 16 votes, automatically that is acquittal. So in other words, whether the case is meritorious or not, so long as the senators will vote according to their political affiliation or political sympathy, na yun talaga ang pagbabasihan nila, pwedeng ma-acquit or pwedeng ma-convict si BP Sara. Hindi katulad ng sa judicial trial. Sa
Sandigan Bayan, talagang magkakalabasan ng mga ebidensya according to the merits of the case. So makikita talaga doon if the president would be vice president would be convicted or not based on the evidences presented, hindi lamang because of the political inclination ng mga senador. Kasi dito ang boboto, yung ang magdedesisyon ay talagang judge. Ang mga senador will vote according to their political interest. Kapag sa tingin nila, conviction for BP Sara will promote their political interest, definitely they will vote for conviction. Pag nakita naman nila that pag bumoto sila ng acquittal, that will promote, enhance their political interest, mananalo sila sa 2028, then boboto sila for acquittal. So in other words, whatever the decision that will be rendered for the impeachment is not purely or is not cannot be said to be accountability in the real sense of the term. Sapagkat sabi nga natin, it is more of political convenience than the truth of the matter. So it is more political convenience rather than accountability per se. Kaya masasabi po natin na kung accountability po talaga ang nais ng lower house, hindi lang itong kay BP Sara ang kanilang iimbestigahan. Mas marami pang dapat imbestigahan na kung saan napunta yung malalaking pera. Pero hindi nila iniimbestigahan, they do not care about it. So nasaan yung kanilang sinasabi na concern to protect the people's money? Hindi po totoo. Ang gusto lang talaga dito ng ang mga congressman, unang-una, na pumirma dito sa impeachment case for BP Sara ay talagang, sabi nga ni Toby Chanko, isang congressman din at manager, general manager o campaign manager ng alyansa ng Bagong Pilipinas noong May 2025 election, ay binayaran ng 150 million each ang mga congressmen in terms of projects para lang pumirma. Ilang congressmen ang pumirma? 215. Imagine, bawat isa babayaran mo ng 150 million from the people's money just to look into the alleged 125 million confidential funds ni BP Sara. Hindi ba napaka-illogical, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ang iniimbestigahan mo at ini-impeach, halagang 125 million. Para lang bumoto ang 215 congressmen para mabuo yung articles of impeachment, babayaran mo ng 150 billion each times 215 congressmen. Magkano yun? Di ba napaka-illogical? Pero bakit nangyayari ito? Sapagkat ito ng mga congressmen na to ay niluluko ang taong bayan. Ito po ang sinasabi natin dito na hindi po totoo na ang talagang purpose ng mga congressmen na ito, specifically itong mga prosecutors ng lower house, na talagang nais nila dito ang accountability. Ang talagang gusto nila dito mapagbigyan ang kagustuhan ng mga Pangulo at ni Martin Romualdez na maalis sa kanilang landas ang mga Duterte. Ito po ang katotohanan. Kaya nga, ang sinasabi rin ng iba na ito talaga ay politically motivated. Na ang tanging layunin ay alisin sa landas
ni Romualdez, ni Marcos, si VP Sara particularly for the 2028 presidential election. Siyempre, hindi po ito aaminin ng mga senators at as impeachment judges. Ang sinasabi nila, they will decide the case on the merits based on evidence presented by both parties. Well, of course, so, di naman natin nila lahat. Meron din talagang mga senators na talagang they would decide on that basis. Halimbawa, yan si Senator Marcolita, Senator Bongo, Tito Soto, maybe Ping Lacson, at yung iba pa. But generally speaking, kung pagbabasihan po talaga natin ang impeachment case per se, then we would say na talagang it is more political than judicial. An impeachment trial is a number game. So, hindi talaga natin dito makikita yung sinasabing ng mga prosecutors ng lower house na ang purpose ng impeachment case na ito is accountability. Hindi po. Sapagkat kung ang nais natin ay accountability in the real sense, then sa ombudsman, isasampa ang kaso. Then the ombudsman, pag nakita nila ng probable cause or probability of being certain for conviction, yung tinatawag na certainty of conviction, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan. And the Sandigan Bayan will decide on the merits of the case. Yun po dapat. Pero ang alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nagsampa na rin ang lower house sa ombudsman. Nagulat nga sila, sinasabi na bakit naman napakabilis na aksyon ang ginawa ng ombudsman, sapagkat ayon sa balita, binigyan na rin ng summon ng ombudsman si VP Sara upang mag-submit ng counter affidavit tungkol sa mga kaso na inisampa laban sa kanya. Well, dapat nga magpasalamat ang lower house. Pero ayon sa balita na nabasa natin, parang criticize pa nila ang ombudsman for being so fast in facilitating the case. So, medyo nakakagulat. At pangalawa nga natin dito, sinasabi natin na this can be a violation of non-forum shopping principles in the rules of court. Kasi ang alam natin, kapag may nakasampang kaso with different government agencies, hindi mo pwedeng magsampa ka ng the same nature of the case with other agency of the government, whether regular court or quasi-judicial body. Definitely, ombudsman is a quasi-judicial body. Impeachment court is likewise a quasi-judicial body. Now, the same case being filed at the same time with different agencies. So yan mismo ay forum shopping. At ang ano po dyan ay dismissal of the case. So it can be a ground for dismissal of the impeachment case by the Senate or perhaps dismissal by the ombudsman of the criminal case filed before it. Sapagkat hindi mo pwedeng pagsabayan yung dalawa na i-file ng different agencies
baka mamaya magkaroon ng conflicting decision. Acquittal sa isa, conviction doon sa isa. Magiging, kumbaga it would be illogical. So, ang ano dyan, either na suspendihin ng ombudsman ang kanilang proceeding to give way to the impeachment or vice versa. Pero ang issue po natin, again, babalikan natin dito, whether the impeachment case is for the purpose of accountability or merely it is politically motivated so that Inday Sara could be out of the race by 2028 as regards the presidential race. Sa ating paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito ay politically motivated. Sapagkat kung accountability po, it would not be for the lower house based on the Quadcom investigation result to determine that there is a misuse of public funds by the office of the President with respect to confidential funds. Bakit po? Under the Constitution, only the Commission on Audit is given an exclusive power to audit public funds by any government agency. So, ang pwede lang, the competent authority to say whether or not there is a misuse of funds by the office of the President to the extent of 125 million in terms of confidential funds is the Commission on Audit. Whatever the Commission on Audit says on the matter is the authority is final, subject of course to determination by the Sandigan Bayan just in case there will be a case to be filed relative to it. Hindi po ang lower house through whatever committee, Quadcom, Tricom, or Committee on Good Governance, Committee of Appropriation within the lower house can authoritatively say na mayroon talagang misuse of funds. Only the Commission on Audit, being the official agency given the power by the Constitution to audit public funds. At ayon sa mga balita na babasa po natin, ang Commission on Audit ay nagbigay na ng unqualified reports tungkol sa bagay na ito. Accordingly, the Commission on Audit says that there is no anomalies on the part of the OVP as regards the use of confidential funds. Ibig po sabihin yan, may clearance na sa Commission on Audit na talagang walang anomalya sa paggasta ng ng nabanggit na pera. So in other words, walang ebidensya para ituloy, walang probable cause para ituloy ang impeachment case. Kaya talagang dapat, kung ito lang ang talagang basihan, dapat i-dismiss na talaga ng Senado ang impeachment case. As with respect to other articles of impeachment na narinig natin, katulad ng grave trade, alam naman natin wala rin basihan yun. Bakit? Sinabi dyan ni BP Sara, kung ako'y
ipapapatay nila, may kinausap na ako na papatay kay BBM, kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez kung ako ay ipapapatay nila. Kung hindi naman siya ipapapatay, di wala yun. So, nasaan ang threat doon? At saka yung sinabi din na inciting to sedition, ang sabi niya kasi dyan, ayon sa narinig natin, kung given the situation na kung saan ang gobyerno ay hindi naglilingkod ng totoo sa sambayan ng Pilipino, ang the governed, the constituents have the right to be angry with their government. Totoo naman po yun. May karapatang magalit ang sambayan ng Pilipino sa kanilang gobyerno kung itong gobyerno na ito sa kanilang pakiramdam ay hindi naglilingkod ng totoo sa kanilang interes. So, what is wrong with it? Because that is the truth of the matter. Ours being a democratic country, we have the right to revolt if that government does no longer serve the governed, the people. Sapagkat hindi po pwede tayong manatili na lamang bilang mga alipin sa sariling bayan kung ang ating pamahalaan na yan ang siyang nangaapi sa atin. Karapatan nating magalit, magrebelde. So, there is nothing bad with what BP Sara said about it, na may karapatan silang magalit sa kanilang gobyerno kung yung gobyerno na yan ay hindi na naglilingkod sa sambayanan. So, tama po yan. That can hardly be said to be an inciting to sedition. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ayon sa short video, mas maraming Pilipino ang nais na matuloy ang impeachment trial. Hindi po tayo naniniwala dito. Bakit po? Sapagkat sa ating pong pananaw, wala namang basihan talaga ang impeachment trial. In the sense na yung mga sinasabing mga kasalanan ni BP Sara ay hindi naman talaga totoo. Kumbaga, gawa-gawa lamang ng lower house at sila nga ay binayaran di umano ng tag 150 million. Mismo ang nagsabi yan, yung kanilang kasama sa katauhan ni Toby Chanko. Imagine, ang question mo ay paggasta ng 125 million para lang masampahan ang impeachment case. You will be paying 150 million each for the 215 congressmen who signed an article of impeachment. So napaka-illogical. Another thing, maraming billion-billion na pera na nawawala sa ating pamahalaan. Hindi natin alam kung saan napunta. Ayaw imbestigahan ng lower house. So, ibig sabihin, mayroong selective application on the part of the lower house kung sino lang ang gusto nilang imbestigahan according to what the leadership of the house wanted them to do. Yan po ang lumalabas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya po, sa bahagi naman ng mga senador, given the situations, kung sa tingin nila wala naman talagang dapat, if there is really nothing to be subjected for trial or lack of evidence or because of some defects in the process which in effect will deprive the impeachment court the jurisdiction, pwede po nilang i-dismiss kung makikita nila
that there is grave abuse of discretion on the part of Delaware House amounting to lack or in excess of jurisdiction. So pwede po i-dismiss at the outset ng Senate with simple majority vote of 13 senators. Bakit po 13 senators lang ang kailangan? Because under the Constitution, the 16 senators votes is necessary only for conviction. With respect to some other matters to be decided by the impeachment court as a collegial body, it can only or it has only only to be decided with simple majority of 13 votes. Yan po ang katotohanan. So anyway, malapit na po. Kumbaga, ito yung pinakahintay ng sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot na lamang mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na gagastos ng panahon, ng oras, pera ang sambayan ng Pilipino dahil sa impeachment trial na ito na wala naman talagang basihan. At ang sakit pa po dyan, sabi nga natin, whatever the decision of the Senate on the matter, whether conviction or acquittal, hindi naman talaga natin makikita dito ang sinasabi nilang accountability. Sapagkat aminin man natin o hindi, whatever the decision will be of the impeachment court will be in accordance with the political interest of the senators who will be running again in 2028. So, kumbaga, ang mapapanood natin dito sa impeachment is more of political drama which will promote the political interest of the politicians, not actually the real interest of the Filipino people. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.